dakuin natin itong pangalawang topic natin mga bossing. Kaya nga, di ba? Yan, mga grupo ni dating Pangulong Duterte, mga bossing, di ba? Ay nako. Hindi nila paano ba sasabihin to? Hindi nila pinag-ingatan o hindi nila ipinaglaban yung ating West Philippine Sea, mga kababayan. Kaya ganyan nangyari. Speaking of dating Pangulong Duterte, nako ito, yung kanyang number one sweetheart. Ayan na po, possible na po yung araw dito sa likod bahay. Yan, kapag ganyan, makikita nyo dagat, no? So ngayon po, speaking of etong Julalay dati ni dating Pangulong Duterte na si Bongo, mga kababayan, madami din tong kumbaga madami din tong napasakay na mga pro-government na mga supporter. Bakit to? Sabi ng mga pro-government, binoto namin si Bongo kasi kumbaga magaling do sa malasakit yan. Yung pala, mahilig lang pala si Bongo, mga kababayan, doon sa pagdalo-dalo ng inauguration. Tapos, pagmumukhain na siya yung pinakamagaling, o siya yung nangunguna doon sa project na yon. O ano sabi? Namimiss niya na daw po ang dating Pangulong Duterte. Sabi naman natin, mga kababayan, Bongo, Senator, no? Wag mong mamiss. Bakit? Magkikita pa din naman kayo niyan. Di ba, mga kababayan? Magkikita pa din naman sila dyan. At ano sabi ni dating Senador Trillanes? First batch, ang dating Pangulo na si Duterte. Second batch, si Bongo. Di ba? At si Bato de la Rosa at yung ibang mga PNP chief. Ayan basahin natin. Ako po'y sobrang lungkot na ako po'y sobrang nalulungkot. I miss him dearly. Bakit to, mga kababayan? Dyan din ang patungo si Bongo. Di po ba? Dyan din po ang punta ni Bongo, mga kababayan. Ano sabi nung mamamahayag na si Ellen Tordesillas? Ito daw pong si Bato de la Rosa, Oktubre daw lalabas ang warrant of arrest galing po sa ICC. Magkakasama-sama din kayo dyan. Di ba, naniniwala ako, lalong-lalo na simula nung naaresto o simula nung dinala sa dahig ang dating Pangulong Duterte. Simula po nun, lalo akong tumindi ng paniniwala sa dating senador na si Trillanes. At eto nga po, no? Biruin mo, ilang taon nilang pinaglalabanan yan. Napaisip pa tayo, si Sundalong Kanin, ibinenta ang West Philippine Sea. Pero mga kababayan, ano po ang mas lumalabas? Mas lumalabas na sila ang nagtataksil sa bayan. Mas lumalabas po na mas totoo yung sinasabi ng dating senador na si Trillanes. Di po ba, mga bossing? Sabi nila, si Trillanes nagbabackdoor yan, papunta ng China, ganito, ganyan, kasi ibinebenta yung West Philippine Sea. Di po ba? Madaming nakasuhan ang dating senador dyan. Hindi lang natin alam kung ano na yung update doon sa kaso na yon, mga bossing. Padami. Di po ba? Pero sa nakikita po natin, hanggang ngayon, mas lumilitaw na ito, sa pamamagitan ng pananahimik nila sa West Philippine Sea, mga bossing, is mas lumalabas na sila ang nagbenta o sila ang naging maka-China. Biruin nyo po yan. Speaking of namimiss niya si dating Pangulong Duterte, huwag siyang mag-alala mga boss. Bakit? Kasi nga, di ba, second batch siya. At ako lalo pang tumindi ang paniniwala ko na talagang merong second batch at merong Oktubreng mangyayari dahil dito sa sinasabi ni Bato de la Rosa na meron daw pong mga kapulisan na kinakausap na ang ICC.
At ang gustong palabasin ni Tobats, mga boss, is pinipilit, pinupwersa yung mga kapulisan. Nako, hindi tayo sure dyan. Bakit ho, mga bossing? Hindi tayo sure dyan, no? Baka naman talaga merong mga kapulisan na kinakausap. Ngunit, subalit, datapwat, iba ang istorya, no? Gustong pagmukain ni Bato de la Rosa na kinakausap at pinupwersa yung mga kapulisan na yun upang sa ganun ay mapalabas na naman nila na kinidnap sila. Oh, mahilig sila sa ganyan yung kidnap eh. Pero ang katotohanan pala is nakipag-ugnayan yung mga kapulisan doon. Hindi ko sinasabing ganun mismo yung istorya, no? Baka ganun lang ang istorya at gustong pagmukain ni Tobats na pinupwersa yung mga kapulisan. Di po ba? Simulat sa pool naman po nung nag-umpisa yung tungkol sa West Philippines na yan, tungkol po diyan sa ICC na yan, mga bossing. Yung mga PNP chief na iba, hindi naman po masyadong maingay Kalma lang po sila. No? Kalma lang po sila. Kung makikita, nako, ang dating Pangulo, oo nga, naaresto. Hindi umubra yung power. No? Hindi umubra yung pagiging presidente niya dati. Nako po. Dapat yata, ako ay makipag-ugnayan na. Total naman ako, kasama lang doon sa inutusan. Siyempre, presidente yan. Pwede bang hindi ko sundin yan? At sa nakikita ko, yun yung tama dahil pag kontra sa droga, pinagbabawal na gamot yung kanyang nilalabanan. Ako naman sumunod lang sabihin ko, lumapit na nga kaya ako sa kanila. Total, ayan, pinakita nila ang kanilang puwersa na kahit dating presidente ka pa, siserban ka namin ng warrant of arrest at ia-ICC ka namin. Siyempre mga bossing, pag ang pinag-uusapan po kalayaan, nako, yung mga kapulisan natin, inutusan lang naman kami. Hindi naman kami mismo yung talagang may sala dyan. Makipag-ugnayan na kami. Bunggo. Di ba? Tingin ko naman siguro baka October magkasama-sama kayo ng dating Pangulong Duterte. Hindi niya na mamimiss. Tapos meron pang mga third batch at ang pagkakaintindi ko doon sa salaysay ng dating senador, third batch ata ang vice-presidente. Dahil naman ito kaugnay doon sa pagiging mayor niya at itinuloy niya yung tokhang-tokhang doon po sa Davao City, mga bossing. Nako, pahirap ng pahirap ang sitwasyon nila. Ano po, mga kababayan? Tuloy-tuloy ho yan, no? Imposible pong may babago dyan. Imposible pong hindi ituloy. Pero ilang taon na po na nakikipaglaban yung mga biktima, di umano. Yung mga kaanak ng biktima. Ngayon pa ba sila susuko? Eto, na nabibigyan na ng pansin? Di po ba? At ngayon pa ba sila susuko kung kailan mas maraming Pilipino ang sumusuporta sa kanila sa laban ng EJK? Di po ba? Kaya, Senator Bongo, huwag ka nang malungkot. Kasi mukhang ang ending nyo naman papunta din kayo sa dating Pangulo Duterte. At take note, hindi lang bisibisita ha. Hindi lang, punta ako sa dating Pangulo, bisitahin ko. Hindi. Pagsok pa nyo doon, mukhang malabo nang lumabas. Di ba? Kayo din, mukhang gugugol ng 10 taon sa paglilitis. At kung sakali na ma-acquit kayo, labas kayo. Pero pag hindi kayo na-acquit, ay yari na. Delicambongs. Delicate. Malamang kumuha kayo ng lawyer na malakop man din. Pero lawyer na malakop man, nako po. Tingin ko wag niyong gagayahin yan, no? Ako mga bossing, hindi naman po dahil sa hindi na ako sumusuporta sa kanila, mga kababayan. Pero sa nakikita ko, tingin ko yung Koopman na pagkakakuha doon, sadya iyon para lalong tumagal ang
dating Pangulo doon sa pagkakarehas. Bakit ho? Tignan nyo naman po, imbis na puntuhin yung mga isasagot sa ICC, kung ano-ano pa po ang sinasagot. Kesyo, yung dalawang judge ipapatanggal kasi bias o interim release na hanggang ngayon naman po wala pa naman mag-host na bansa sa dating Pangulong Duterte. Di ba? Tingin ko dito gustong tumagal ang dating Pangulong Duterte hanggang 2028 election dahil yan yung ipambabala para maawa sa kanila ang taong bayan. Di po ba? Anyway, mga boss,